eventually, you were confronted, or at least you were questioned dito sa yung decision to commit itong si Bryce Hernandez, no? Tama po ba? Dito sa PNP Custodial Center, no? Pero bago yun. That was the following day. That was the following day. September 8, ang issue was Senator Marcoleta wanted me to sign he wanted me to sign a letter to the Secretary of Justice. I have a copy of the letter here, no? Na gusto yung ating inquiry daw, nire-request na itong si Pacifico Diskaya and si Saria Rowena Diskaya be admitted into the Witness Protection Program. Pursuant to so and so, ganyan. Ibig sabihin niya, bibigyan mo ng immunity itong bigla. So, pagdating sa akin ng sulat nung gabi, hindi ko pinirmahan. Ang sabi ko, i-refer ko ito sa i-refer ko ito sa Blue Ribbon na bagong chairman dahil alam ko, kinabukasan, magkakapalitan. At ang tinanong ko nga, bakit sila nagmamadali na ipasok sa state witness to? Hindi pa tapos, hindi pa natin nabe-verify yung veracity ng mga sinasabi. We should always verify first the statements na sinasabi. Hindi pwedeng madaliin ng pagiging state witness, di ba? At ito mabigat Pag ginawa mong state witness yan, gagastusan ng gobyerno yan. Pagkatapos tayong allegedly pinagnakawan ng billion-billion, gusto nila ngayong gawing state witness at gagastusan pa natin yan. Hindi ba? Nagtataka ko dito sa mga ibang tao na parang naiinis pa sa akin na hindi ko ginagawang state witness yung dalawang Diskaya. Isipin muna nilang mabuti yung sinasabi nila, di ba? Lalong magwawala ang mga kababayan natin. Nagagalit na nga, nagwawala na ba? Ayan, talaga magwawala sila ng gusto. Okay. In the first place, ano po basa nyo dun sa mga revelasyon ng mag-asawang Diskaya dun sa pinakahuling Blue Ribbon Committee? Did you find their account credible? Kailangan i-verify natin yung mga sinasabi nila. Kasi meron silang mga sinabi dito sa Blue Ribbon ng Senate about isang punto yung sabi nila, nag-umpisa raw sila sa DPWH nung tinanong namin sila. Sabi niya 2016 daw, tapos doon daw sila nag-umpisa sa DPWH. Sa mga interview nila sa media, may sinasabi sila thereabouts, no? Na yun nga, bigla silang yumaman sila dahil sa negosyo nila sa DPWH, ganun yung silang mga kwento. At sobrang yaman. Ngayon, nung nasa house, tinatanong sila dyan, ang sinagot, panahon pa rin ni Gloria, kasi bakit napakalaki ng naamas ninyong bilyones? Ang sabi, hindi, panahon pa rin ni Gloria Macapagal. Ando na sila sa DPWH hanggang kay Noynoy, panahon ni Noynoy, at saka dito nga sa panahon ni Marcos. They jumped the 2016 to 2022 point. Samantalang samantalang sila ang number one contractor of the DPWH on record from 2016 to 2022. Ba't din nila binabanggit yun? Again, we have to verify ito mga sinasabi nila. Ano po sa tingin niyo? Bakit tumalon? Bakit bigla nagkaroon skip 2016 to 2022? Sila mismo on their own siguro. Baka masyado silang mabibisto doon sa mga panahon na yun, yung 6 na taon na yun. Sapagkat ando doon yung pinakamarami sila sa kontratista. O baka merong nag-feed sa kanila o merong nagsabi sa kanila, huwag niyong babanggitin, ha? Di ba? Okay. Your guess is as good as mine. But you cannot help but think that they were omitting that particular saga in their business career. Okay. Relatedly, anong tingin niyo? Parang mukhang nagmamadali rin si Marcoleta na ipasok naman yung dalawa sa Witness Protection Program. Precisely. I cannot get an answer. I was asking, bakit nagmamadali?
may hearing pang panibago. At saka right after the changing of the guards, so to speak, pagkapalit namin umaga, can you imagine, Christian, kung ano nangyari niya sa letter of authority na yun, na bigay sa DOJ, kung hindi ako Senate President that day, what would Senator Escudero done? Magkakasangga sila. Sila magkakakampi, di ba? I don't know. Maybe it's good to ask him. What would he have done? Kasi pinipilit ni Senator Marcoleta yan. Ito pa nga isa na napansin ko eh. The following day, nung may nag-testify sa House, parang buong kwento, tsaka nung manonood mo, malaman nila. Kinabukasan, nung merong nagsalita doon, yung Hernandez, about 2 senators being involved, na may sinabing halaga, may sinabing ganito, na mabe-verify na kanya kung totoo at hindi. Nung kinabukasan uli, Wednesday, sapagkat ito'y imbis na ibalik sa Senado ay nilagay namin sa PNP Custodial Center but still under custody of the Senate. And I am authorized, we are authorized to do that. There's nothing that we violated. Nothing illegal about that. The following day, on a Wednesday, ito ang tinanong ni Senator Marcoleta. Kinestyon niya pagkatapos mag-privilege speech ni Jinggoy. And then, alam mo, nagkakainitan pagka merong ipinipilit na mali. May ipinipilit siyang mali. Kaya nagkakainitan, Pero later on, na-realize ko, hindi yun ang point, Christian. Ang reading ko, camouflage yun. Camouflage yun to put me and the leadership of the Senate under the gun, kunwari. Pero ang naiinis sila, kung bakit hindi ko pinirmahan yung sulat sa DOJ. Baka may commitment sila to someone, to some people. Although malamang hindi aprobahan ni Secretary Remulla yun, but then again, is there a commitment somewhere? Hindi ba? Parang galit na galit bigla sa akin dahil ayokong bigyan ng proposal for immunity to be the witness protection program ng mag-asawa. Camouflage yung issue Pero that was the main issue. Believe me. At saka pintas, mag-isip muna kayong mabuti. Baka kayo ang nabobola. Kami, basta we will do everything the right way. We will always follow the rule of law. Nabanggit niyo po yung commitment to someone, Medyo mabigat ito, Can you elaborate on that? Mukha ano po ba yung commitment? Baka mayroong nakiusap na ipasok sila sa witness protection program. Wala nga naman silang kulong. Pero nung after the debates namin, ang ginawa ko, I was just curious. I called Secretary Boying Remulla. Tinanong ko, Secretary, alam mo ba itong istorya dito nung Lunes ng gabi? Hindi ko pinirmahan. Ito dapat papunta sa'yo, ganito. Sabi niya, pero itong debate namin dito, suspetsa ko dito sila nagagalit sa akin . Sabi ko yung pag-iwas ko . Sabi ni Secretary Remulla, in so many words, may mga mabigat siya mga binitawan . Pero sinabi niya, yung ganitong daw klase, kaso, not directly yung mga diskaya, kailangan daw yun, lahat ng ninakaw nila sa gobyerno, ibalik nila. One. Tama. Number 2, they must tell all. Sabi ko nga, not tell half. Tell all. Yan, pwede ka. Dahil kaya ka papasok na witness protection program, meron kang masasagasaan na malalaking tao na involved pala. Di ba? Yan, pwede kayo pasok sa witness protection program. Pero bakit nag-hearing tayo, gagawin kagad nating witness protection program kagad dito, magkakaroon ng immunity? Diba? Anong dahilan para magalit kayo sa akin na ayokong pirmahan yun? Nasa lugar yun. Di ba? Sa pagkakaalam niyo po, Senate President, paano ba na-prepare itong affidavit or sworn statement nitong mga diskaya? Ito, wala akong personal knowledge, pero may mga kwento. May mga kwento na mga 3 or 4 days before,
meron ng pinrepair na affidavit na ganyan. Hindi ko alam kung sila talaga nag-prepare. Pero ang kwento, may mga inedit daw. Ayun. Walang binigyan. Sa Blue Ribbon, kahit anong committee ng Senate, pag mayroong nagsasubmit ng affidavit, lahat ng member bibigyan ng kopya. Ganun yun. Yun ang talagang tradisyon or SOP, standard procedure. Itong affidavit nila, Diskaya, walang may kopya kundi si Senator Marcoleta. Ni isang member ng Blue Ribbon, walang nakakita ng affidavit. So, may kakulangan. Paano namin i-verify yung mga sinasabi niya? Paano maniniwala kagad kami? Even, as a matter of fact, if you're a member of the Blue Ribbon, even if you're not attending that particular hearing, you must be aware of any submissions. Doon sa amin ako, dami ko ng investigasyon na ginawa dyan. Inimbestigahan ko na yung PhilHealth dati. Asuntohan nga lahat yung mga nakaupo dati noon. Yung Department of Agriculture, gano'n din. Oras na may natanggap ako, na affidavit, magsasalita, bibigay ko kagad sa yun, sa secretariat yun. Make copies, bibigyan kagad yun. Give the members. You always must give the members a chance to scrutinize the affidavits and prepare your clarification, your questions for clarification. Kamunti ko na magamit kung clarificatory. Nung araw kasi, there's no such word Bago lang na ipasok yung invento ni Biaso niya Okay. Pero dito, sino sa tingin niyo yung gustong tila nililigtas o iniiwas nitong mga Diskaya sa kanilang affidavit? Ayun na nga siguro may mga malalaking taong iniiwas nila. Hindi nila sinasabi lahat ngayon, wala yung immunity. Wala pa yung immunity, wala pa yung witness protection program. Hindi natuloy yung pinangako or pinlano. Ewan ko kung ano sasabihin nila.